overcapacity at overloading ang pinaniniwalaang dahilan sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan. Kaya naman ilang opisyal ng Marina at Coast Guard ang nasampulan. Yan ang agenda report ni Just Ignacio. Sinibak na sa pwesto ang ilang tauhan ng Marina at Philippine Coast Guard dahil sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan noong Enero. 8 opisyal ang tanggal sa Marina. 3 sa kanila ay nahaharap sa administrative cases. Habang 6 naman ang sa PCG, kabilang ang station commander ng Zamboanga. Overcapacity at overloading ang tinitingnang anggulo sa paglubog ng RoRo vessel. Given these circumstances, ulitin ko po, this is an interim and partial report. But given these circumstances, naniniwala po kami na meron na kaming sapat na basehan to give sanctions not only to the ship owner, but also to the Marina and PCG. Ayon kay Transport Chief Giovanni Lopez, hindi raw dumaan sa weighing scale ang mga rolling cargo kaya hindi natukoy ang eksaktong bigat ng kargamento bago naglayag ang barko. Lumabas din sa investigasyon ang poor seamanship ng mga tripulante at ang malaking pagkakaiba sa bilang ng mga pasahero sa manifesto. Nakita rin daw na may safety violations na ang MV Trisha Kirsten 3 pero pinayagan pa rin lumayag. Nakakuha pa raw ito ng seaworthiness certificate mula sa isang third-party provider. Dahil dito, hindi lang ang mga opisyal ng gobyerno ang mananagot. Inatasan na rin ni Lopez ang Marina na sampahan ng kasong administratibo ang Allison Shipping Lines, ang may-ari ng RoRo Ferry. Kasalukuyan na rin pinag-aaralan kung dapat na bang i-revoke ang Certificate of Public Convenience o prangkisa ng kumpanya. Damay din sa hakbang na ito ang mga tripulante ng MV Trisha Kirsten 3 na pansamantalang sinuspinde ang mga seaman's identification documents. Hindi rin nakaligtas ang Orient Shipping Lines, ang third-party provider na nag-issue ng sertipikasyon. Pinasususpinde na ang accreditation nito habang nagpapatuloy ang investigasyon. Pero hindi dito nagtatapos ang kaso dahil ayon sa DOTR, posible ring maharap sa kasong kriminal sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang mga mapapatunayang nagpabaya sa tungkulin. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.